Hi guys! Good morning! Today is Friday, April 12. Kahapon, dun sa video ko, pinakita ko sa inyo yung security system dito sa bahay, no? Yung palibot ng bahay ng mga camera. So naisip ko, ikwento ko na rin yung nangyari nakaraang buwan. Before ako mag-YouTube, mayroong kaganapan nito mga friend na may nagtangkang pumasok dito sa bahay namin. Pero maaga pa, mga 10. Ayun, kung nakikita nyo itong salamin namin, ng door, salamin ng door, parang about mga 8 inches siguro both. Kasi yan, mga friend, no, napaka-visible niya. Pag nasa labas ka, makikita mo ako na nasa loob na may tao dito, ganyan. Tapos pag ako na dito sa loob, makikita ko rin, magkakatingin na kami to way, ano siya, na glass. Tapos pagka magkakatinginan kayo, magkaka-eye to eye contact talaga kayo kasi nga visible siya. Nung time na yon, umalis si June mga 9. Ikaw naman 30 minutes or before 10. Feeling ko ganong oras. Naririnig ko tong door. Nag-ano siya, nakikita niyo to mga friend ko. Yan, naririnig ko, ang lakas kasi nito eh. Naririnig ko sa loob ng bahay. Nagpipindot siya ng mga pin code niya. Ini-enter siyang number. Tapos naririnig ko tong krik 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 sabi ng pintuan. Pilit niyang sinishake tong handlebar. Tapos inulit na naman niya, nag-pin code na naman siyang ganyan. Tapos gano'n na naman siya. Naririnig ko, nasa kitchen kasi ako, mga friend, nag-aalmusal ako. Tapos, sabi ko, naisip ko, baka bumalik si June. Tapos, hindi niya ma-open yung door. Kasi yan mga friend, no, smart door, the battery, ganyan. Iniisip ko na baka wala ng battery, or nag-fail, or kasi nagmamadali siya, ganun. Pinuntahan ko, pag tingin ko na ganyan, nagkabulagaan kami ganyan, ibang mukha. Sabi ko, hala, sino naman to? Tapos, nagulat din siya sa akin, nagkabulagaan kami ganyan. Tapos, parang ano siya, nagulat siya. Sabi ko, what are you doing? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos may sinasabi siya, pero ayoko namang i-open. Pero pwede ko namang paalala ko, pwede ko siyang kausapin dyan sa ano eh. Meron kasing mic yan, pwede ka makipag-usap sa labas. Hindi ko na naalala, natakot ako or ano, basta nag-panic ako, panic mode ako. Pero kung gusto mo siyang kausapin, pwede siyang kausapin sa labas na hindi ka mag-open ng door. Ngayon, ang naisip ko naman, baka parating siya, baka may pinapunta dito yung builder na maggagawa ng bahay. Kasi nung time na yun, meron pa kaming pinapagawang mga switch na hindi gumana, tapos meron papalitang ilaw na pundi, tapos may basag yung isang ilaw, ganon. So tinawagan ko si June, sabi ko, meron ka bang ina-expect na naggagawa ng mga pinapa-repair natin? Sabi ko ganon. Sabi niya wala naman, kasi alam ko next week pa, kasi yun ang usapan namin ng builder. Tapos, bago sila pumunta dyan sa bahay, mini-make sure nila na may tao para pagpunta nila, makakapasok sila sa loob ng bahay. Sabi niya, kaya mo tatawagan ko yung builder. Pero nandiyan pa rin yung tao. Tapos, makakatakot. Tapos nung time na yun, sabi ko, habang kunwari, na nagtatawag-tawag ako, kunwari polis yung kausap ko para matakot siya. So pinapaalis ko na siya, sabi ko, just leave, sabi ko ganon, just leave. Or I will call a cop, sabi ko, or I will call a police. Pinapakita ko talaga yung bibig ko na tatawag ako ng police. Tapos, sorry siya, sorry. Tapos pumunta ako doon sa room ni Mike, sumusunod siya doon. Sabi ko, just go, leave, sabi ko gano'n. Nandiyan pa siya. Tapos, nung
napansin ko yung sasakyan ng tao. Nandito kasi talaga sa driveway. Alam mo yung confident siya nag-park dyan sa may driveway namin. Napansin ko yung sasakyan na yun, hindi siya company car kasi, di ba pag may company car, mayroong plumbing company, incorporated, mga ganyan-ganyan. Sa kanya, personal car siya, walang mga ganun. Tapos pero napansin ko, parang yun yung ginagamit ng builder kapag pupunta sa site o pupunta dito, yung pickup truck na yung ginagamit. Pero hindi ko rin sure kasi nga, magkakamukha naman ang mga car, no? Hindi naman ako masyadong confident. Pero sinabi ko kay June na parang kako yung truck nung builder. Tapos nung kausap ni John yung builder, sabi niya, meron akong pinapupuntang tao doon sa isang bahay namin na naka for sale. Pero hindi dyan sa bahay mo kasi may titingin na client doon sa for sale namin bahay. Pinapa-open ko yung bahay. Pinapa-open ko yung mga ilaw. Tapos may maglilinis. Pinapupunta ko yung tao doon. Bakit dyan pumunta ka? Siguro dyan pumunta sa inyo, mami, yung gano'n. Kasi, para sabi niya, parang familiar yung truck mo, parang kamukha ng truck mo pumunta sa bahay, sabi kasi ni June. Naku, galit na galit tuloy yung yung builder. Sabi niya, ay nako, sabi niya, baka ka pumunta dyan sa bahay mo. Tapos nakikita ko, sinagot ng tao yung phone, siguro pinagagalitan siya nung amo niya. So guys, no, yun, it's a complete kumbaga, complete mistake, siguro honest mistake talaga na dito siya pumunta. Pero alam mo mga friend, dahil wala naman nga kami na-expect na tao. Tapos alam mo yung ulo ko talaga ganyan, no? Parang lumaki talaga siya, bonggang-bongga na parang yung trauma ko talagang to the highest level talaga yung ko. Kasi nga, hindi naman sa pag-aanong mga friend, no? Nakakatakot kasi yung panahon ngayon. Kaya nag-invest kami ng mga camera, mga security alarm system dito sa bahay. Kasi hindi natin alam ang panahon, kasi hindi natin alam mga nakapaligid sa atin. Yung camera na pinakita ko sa inyo na nasa labas ng bahay, 8 camera pala yung mga friend. Pina-add-on namin yun sa builder para mailagay talaga siya sa tamang mga spot. Sila talaga yung electrical, yung installer talaga naglagay niyan, yung camera na yan. Yung camera na nasa labas ng bahay namin ay all-round clock siyang recording. So meron siyang storage na pag napuno yun, kumbaga running lang yung yung storage niya, no. Tapos yun, wala kaming bayad doon kasi na-install siya. In-install daw siya, tapos wala kaming monthly. Tapos meron kaming isang monthly na camera sa Telus alarm system. Yun naman nagbabayad kami ng less than $50 pero mura lang siya, wala namang 100. Siguro less than 50 or 50 konti, gano'n. Yun naman direct sa police, sa 911, sa fire. Pag may nag-break in, ay diretso sa police, gano'n. Or halimbawa, basta may alarm mo siya, ay naka-alert sa police yun, mga friend, no. So, pero sabi nila yung ganyang mga camera naman ay parang nonsense na magpa-camera ka kasi itong kapitbahay namin dito, napagtanungan namin kung anong gamit din ng camera. Sabi niya, hindi kami gumagamit ng camera, nonsense kasi ayaw ng asawa ko, sabi niya gano'n. Kumbaga, kahit magpa-camera ka, kung talagang papasukin ka at i-break-in ka nila, meron silang device na ginagamit daw sa pagja-jammer ng system, parang gano'n. Na kapag diba, gusto ko nilang pasukin, yung recording nung camera, parang mabablock or something, may blocker sila, gano'n. Parang may gano'n silang sinasabi. Na parang gusto kong maniwala, kasi nangyari doon sa isang bahay namin, na yung sasakyan ng pinsan ko, kinuha yung ninakaw, yung nilagari yung catalytic converter kasi nakapark lang siya sa street. 2 kasi ang car niya. Yung isa, kinuha yung catalytic converter. Nung time na yon, naka-record yung namin, yung
camera namin doon, telos din yun eh. Tapos mayroon siyang portion na walang record. Tapos after noon, nag-record ulit siya madaling araw na. Nagtataka kami, bakit walang record yung portion na yon? Tapos iniisip namin, hindi kaya nawala ang internet or wala kami maisip na reason eh. Kasi nung nire-review namin, para may maibigay sana kami sa police na ano namin na sa police report na ninakawan or mayroong crime na ganyan. Wala kami tuloy maibigay kasi nga ay walang nakarecord dun sa camera. Tapos, sabi lang ng police ay wala tayong magagawa. Parang ganun lang, wala silang action kasi wala tayong magagawa. Kasi wala namang evidence, ganun. Kahit na ang evidence mo talaga namang sinira nila. Pero hindi kumbaga wala silang sort kung saan kayo nung ililid yung walang mukha, wala kaming mapakitang tao, ganun. Tapos, after mga ilang months, ilang weeks, siguro, mga after 2 months siguro, nangyari na naman doon sa isang car naman ng pinsan ko, naman nila, niransak naman nila yung sasakyan, binrake in nila, pagising naman niya, kalat-kalat na yung papel, lahat ng mga wires ng sasakyan niya, yung mga box doon, talagang wala. Tapos nakataob na yung mga niya, yung mga cup holder. Tapos chinek na naman namin yung camera namin kasi nakatutok talaga yung camera na yun sa street, para nga sa car namin. Wala namang record doon time na yun, ang portion na yun, wala na naman siyang record. Parang gusto kong maniwala mga friend na meron silang jammer device or blocking device na ginagamit. So parang magbabayad ka nga din naman sa wala. Kaya nagpumuha kami ng itong system na to na all round clock siyang record lang siya ng record. Tapos itong smart door namin, di camera din yan. Tapos pwede ka pang makipag-usap sa labas. Yun guys, kaya sa akin naman, gusto ko mag-invest sa mga ganyan. Kami ni June, gusto namin mag-invest sa ganyan. Alam mo, parang peace of mind, parang ganun. Kung sakali man may mangyayari or ganyan, meron kaming ebidensya or ganyan. Meron kaming isa na yun yata yung mga telos or yun yata yung mga nabablock nila yun. Kasi yung mga, sabi nila, yung mga installer daw na ganyan, yung mga technician, sila din daw yung naggagawa ng mga kalokohan kasi sila yung marunong sa jamming, blocking ng mga system, parang ganun. Ayun guys, sa akin nga, mas okay na mag-invest kami sa ganyan para sa safety namin. At ayun guys, kino-consider ko ngayon tuloy na sorry. Masyado rin close. Kino-consider ko tuloy ngayon mga friend na palagyan siya ng yung privacy tint. May nabili na akong ganun yung para siyang malabo lang naman na parang design na tint, ididikit mo ganyan. Iniisip ko mga friend kung palalagay. Kasi nga, di ba, may pag ganyan ka, bulaga ka sa isa't isa. Nakakaano din. Pero minsan, nakabili na ako nun nga, na ganun. Pero, ito kasi, salamin na to, nung winter, malaking bagay siya na nakasilip kami na ganyan habang hinihintay yung bus ni Ashton doon. Bago kami lalabas, pag minus na malamig, minus 20, minus 30, nandito lang kami, hindi kami agad lalabas. Lalabas lang kami pag nandun na yung bus. Ngayon, niisip ko, kung maglalagay kami dito ng tint, privacy tint, ganun, hindi na namin masisilip si basing. Ano mga friend, what you think? Anong bang magandang suggestion? Anong maganda? Kasi nga ito, minsan nakaka-conscious din ito, makikita mo sa labas. Pero yung mga kapitbahay namin, mga friend, ganun din, mga salamin lang ng kanilang dito, mga ganyan, hindi sila naglalagay ng privacy. Wala nga silang blinds Kami may blinds, silang walang blinds. As in talagang bare lang. Tapos iniisip ko na lang, kasi dito, ito meron namang bintana dito, so makikita pa rin namin yung bus. Siguro dito na lang, iniisip ko kay June, na
palagyan na lang yung privacy tint. Ayun mga friend. Yun lang ang mga kwento ko sa araw na ito. At kaya lagi tayong mag-ingat mga friend. Hindi natin alam, hindi natin kilala mga tao. Mahirap magtiwala basta-basta mga friend, no? Ayun. Nakakatakot. Kaya ingat tayo lagi mga friend, no? Sa araw-araw lagi tayo mag-pray na sana hindi tayo mapahamak sa araw-araw. Thank you so much and God bless. Don't forget to subscribe, like, and comment. At thank you so much sa mga na-appreciate ko yung mga nag-subscribe at nag-follow sa amin. Thank you so much. Have a good day.